Noong unang panahon, wala pang GPS, wala pang online games, at lalong wala pang hugot culture. Pero, may isang bagay na hindi nagbago. Ang tapang ng ating mga ninuno. Sa panahon ng matitinding labanan, sa bawat hampas ng espada at sa gitsit ng palaso, may mga Diyos na sinasamba at nilalapitan ang ating mga mandirigma. Sila ang mga tagapagtanggol, tagapuksa, at minsan, tagabigay ng war buff sa mga pintados warriors, mga kasama sa laban, at kung minsan, sila mismo ang nagdadala ng digmaan. Kung may battle queen sa Visayan mythology, walang iba kundi si Naginip. Siya ang war goddess na literal na may dalang lason. Kaya, kung may kaaway kang gusto mong mawala ng hindi nababalik, siya na ang tawagin mo. Pero, hindi lang siya basta war goddess. Nasa kanya rin ang kapangyarihan ng panggagamot at mahika. Kumbaga, sa MOBA games, all-in-one siya. May attack damage, may defense, may status effects. Ang OP naman, no? At alam mo ba, sa ilang bersyon ng mitolohiya, sinasabing si Naginip ay nagbigay ng kanyang basbas sa mga mandirigma bago sila lumaban. Kaya, kung ikaw ay isang pintado warrior, bago lumusob, magdasal ka muna kay Naginip para hindi ka maging respawn agad. Fun fact, ang ibang bersyon ng pangalan niya ay Ina Ginid. At isa pa, posibleng may connection siya sa paniniwala tungkol sa lason sa digmaan. Kaya siya ang ultimate debuff god sa Pantheon. Teka lang, bakit may rainbow sa usapan ng digmaan? Akala ko ba war gods ang topic? Ito ang mind-blowing part. Sa mitolohiyang Bisaya, ang bahaghari o rainbow ay hindi lang basta kulay ng saya at pag-ibig. Ito ang tulay ng mga namatay na mandirigma patungo sa pagiging diwata. Kaya, kung sa tingin mo ay pacifist itong si Barangaw dahil rainbow-rainbow lang siya, nagkakamali ka. Siya ang nagpapasya kung sino ang magiging mythical warrior spirit at sino ang magiging ghosting victim sa kabilang buhay. At oo, sa Visayan cosmology, ang pagiging mandirigma ay may bonus. Hindi lang basta patay ka na, game over. Kundi, may chance kang maging immortal being. Ang tanong, handa ka bang lumaban para maging bahagi ng bahaghari ni Barangaw? Fun fact, may paniniwala na ang mga mahuhusay na mandirigma ay maaaring maging diwata pagkatapos nilang mamatay sa laban. At isa pa, kung may ibang kahulugan ang bahaghari sa modern times, noon pa man, simbolo na ito ng transformation at kapalaran sa digmaan. Kung may god of Viking raids ang mga Norse, may god of sea raids din ang mga Bisaya. Walang iba kundi si Makandok. Kung ikaw ay isang mandirigma sa karagatan, isang timawa na sumasampa sa Karakoa upang mang-raid ng ibang bayan, tsak na si Makandok ang iyong Diyos. Pero teka, hindi ito simpleng pang-hold up sa dagat ha? May matinding disiplina at strategiya ang mga Visayan Sea Raiders. Bago sila lumusob, may ritual muna sila. Kadalasan, mag-aalay sila ng dugo kay Makandok upang makuha ang kanyang basbas. At ayon sa paniniwala,
Kung ikaw ay inaalayan ni Makandok, wala kang takot. Hindi ka lang basta pirata, isa kang berserker of the seas. Fun fact, ang mga Karakoa ay super fast warships na kayang lampasan ang Spanish galleons. At isa pa, ang estilo ng pang-raid ng mga Visayan warriors ay highly strategic. Hindi basta looting lang, kundi may tunay na tactical warfare. Kung akala mong gera noon ay puro tagaan at sigawan lang, aba, mag-isip-isip ka. May high-level strategies at techniques ang ating mga ninuno. Una na dito ang war tattoos. Ang ibig sabihin ay ang kill count ng mga mandirigma. Kapag marami kang tattoos, ibig sabihin, marami ka nang napatumba sa laban. Ang mga pintados ay nakakatakot na kalaban dahil literal silang battle-marked warriors. Pangalawa, babaylan rituals. Dapat may blessing bago lumusob. Ang babaylan o shaman ang nagde-decode ng signs mula sa mga diwata. Kung masama ang vibes, huwag mo nang lumusob. At panghuli, sea raiding, ang berserker mode ng mga Bisaya. Ang mga Karakoa ay mas mabilis sa dagat kaysa sa Spanish galleons. Kaya, madalas silang nananalo sa sea battles. Hindi lang ito kwento nung nakaraan. Ang tapang, dunong, at diskarte ng ating mga ninuno ay nananatili sa ating dugo. Ang digmaan noon ay hindi lang labanan ng espada, kundi labanan ng paninindigan. Kaya, sa modernong panahon, kahit wala na tayong mga war gods na tinatawag sa labanan, ang ating diwa ay nananatili pa rin. Dahil ang tapang, hindi lang nasusukat sa laban, kundi sa paninindigan natin sa araw-araw. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa matatapang na war gods ng mga Bisaya. Ikaw ba? Kung isa kang mandirigma noon, sinong Diyos ang tatawagin mo bago sumabak sa laban? I-share mo sa comments. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong misteryoso at mitolohikal. Maging handa palagi. Baka sa susunod, ikaw na mismo ang tawagin sa digmaan.